Hello mga ka-friendly, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. At muli tayo nagbabalik sa munting channel natin, Pasensya na. Medyo tagal din hindi tayo nakapag-upload. Ano na kung gagawin ngayon. Pero kasi kwento kasi ng amplifier na to. Binigay lang sa isang sa isang mama. Galing to sa mga nagsarang mga bar. Ngayon, nabigay sa amin yung isa, ay dalawa pala, ito pinagawa niya isa. So ngayon, alamin natin kung anong sira. Kaya ipa-vlog ko para ituro ko rin yung mga technique nito kung paano. Ito ibang design na rin to eh. May USB na rin siya, may display. May display na rin siya, walang audio, itapak natin. Sira nito, yan ganyan lang, pero wala siyang audio, walang sounds. Ngayon, check natin yung laman. Okay, mga model niya, TV. Ayun yung model niya. TV 8 Auto BT kasi Bluetooth na siguro yung BT Bluetooth siya. Yan. Tara, buksan natin. Ito yung likod niya. Ito yung likod ng ampli. Yan, ganyan. Model 8 Auto BT. Yan yung likod. Ngayon, tutur ko kayo. Ito yung loob ng ampli. Malikabok pa siya. Ito yung fuse. Papunta ng main up. Supply niya to para sa main amplifier. Ang gagawin nyo guys, una-una, titingnan nyo to kung okay yung mga fuse. Tapos magsusukat tayo ng butahe. Kasi pagka chinik nyo tong fuse, open siya, ibig sabihin may nag-short isa dyan sa mga output nya. Yung output amplifier IC nya. Yun ang palatandaan ko pagka may open na fuse. Ibig sabihin may nag-short dyan kaya bumigay yung fuse. Tara, check-upin natin to. Check-upin natin mga fuse nya. Ngayon guys, ang una-una natin titingnan. Kasi sinaksak ko, hindi na siya nag-relay. Ibig sabihin, may problema tong ampli. So, ito una natin titingnan natin kung open ba yung mga fuse. Ayan natin. Ayan o. Nariring yung ringer. Ito yung natin. Ayan o. Ayan. Kung continuity test natin yung fuse, tingnan natin kung open o ano. Ayan. At titingnan natin, check upin natin yung fuse kung okay pa. Ayan, wala. Ibig sabihin, open. Open pa rin yung fuse guys. Ibig sabihin, matindi sira ito. Ano? Open pa rin. So, tatanggalin natin itong pareho itong fuse na to. Papalitan natin. Pero, bago natin isaksak kailangan chichikapin muna natin ito isa-isa itong mga power output na to. Yung mga transistor na to. Kailangan natin checking kung alin din yung mga sira. Sigurado ko meron dyang output na bumigay. Kaya, yung supply na negative, positive, yung fuse para yung bumigay yung dalawang fuse na yan. So papalitan muna natin to. So guys, yung dalawang fuse na to nakahinang. Kailangan yung initan tapos saka nyo palabas. Ito nakahinang itong fuse na to eh. Okay, so saan ba? Tingnan natin. Hindi makuha sa close-up. Pag ganyan kasi kalabo ang fuse, ganyan kalabo nung pumutok, ibig sabihin may short circuit yan. Pero pagka malinaw na malinaw siya, isang puto lang, hindi sumabog yung sa loob. Ibig sabihin yan, maaaring may nag-short lang ng speaker, ganun. Pero pag matindi shorted talaga, malabo yung fuse na para bang nangingitim. Ibig sabihin, palatandaan nyo na may fuse. Ay, may shorted. Ayan, yun ang palatandaan pag may shorted. Dalawang fuse, ayan o. Tap focus.
ano, maitim yung fuse. Yan, ibig sabihin may shortage siya. Yan ang itsura ng fuse. Ngayon, check upin natin yung mga mga output. Tingnan natin. Pagkalas nito guys, may mga tornilyo naman yan dito sa ilalim. Yan, may mga tornilyo dito yan. Yan, tatanggalin nyo na lang. Kulang na ng tornilyo, siguro may gumalaw na nito eh. So, bali ito guys yung ilalim ng PCB board ng amplifier natin. Ayan, makikita nyo. Medyo sariwa pa. Wala pang kagalaw-galaw. Ayan. Papansin nyo rito. Ito yung mga output transistor nya. 8. 4 per channel. Bali total ng 8. Ayan. So gagawin natin. Tatanggalin muna natin to para i-check natin isa-isa kung alin ang nasira dyan. Kasi malamang may shorted na yan dyan. Tatanggalin natin itong heatsink na to. Ito heatsink to. Tatanggalin natin. I-check natin isa-isa. Parang nanibago ko guys. Pasensya na. After 2 months tayong walang upload na video. Ngayon na lang uli. Parang nanibago ko. Yan, tinatanggal na natin yung mga output. Tapos, isa-isahin natin siya. I-check natin isa-isa. Kasi malamang, yung iba rito, talagang bumigay na. Ito guys, sa pag-trouble ng ampli. Power amp man. Kasi ito, integrated amplifier lang to eh. Integrated amplifier man, power amp man. Ang importante, alam mo kung paano mo i-isolate ang trouble. Kasi ako sa totoo lang, matitrace mo naman pag may shortage yan. Yun nga lang, hindi mo siya maano sa... Kasi dapat ang tamang talaga pag transistor, times 10 mo siya. Ngayon, yung base, hanapin mo muna yung base. Tapos, pag nahanap mo na, i-ano mo na yung emitter collector sa mataas na rin ba, mga times 1Q, 10Q, para ma-detect mo kung may leak o wala. Ganun ang pag-check ko ng transistor. Kasi kahit times 1 lang naman, kung talagang shorted talaga yan eh. Kali ito na guys yung mga output. Nagtatanggal ko na yung mga hinang. Ngayon, depende na lang sa diskarte nyo. Kung paano nyo i-check isa yung transistor. Ako kasi, di ko na tinatanggal sa inaalis ko na lang dito transistor yung shorted, pero pagka alam ko hindi naman shorted, hindi ko na inaalis yan. Tinatanggal ko lang yung hinang. Yan, inaalis ko lang yan, tapos saka ko titestingin. Yan, ngayon pagka good naman, saka ko ikakabit ulit, ihinang ko ulit, re-resolder ko ulit. Yan, mga ganyan. Yan. Yan. Ito guys, titesterin natin sa, dapat naka-rinse tayo sa times 10. Burado nga lang, times 10 yan. Ngayon, titesterin natin sa times 10. Pansinin nyo na lang yung pointer. Pansinin nyo na lang yung galaw ng pointer. Para malaman nyo kung par pumapalo. Ayan. Ganyan na ako mag-check ng mga tester. Kasi dapat pag-check nito, halimbawa nasa gawing kaliwa ang base. Pag inanon mo kasi, pag ginanyan mo siya, yan. Ito, sandali lang guys, iarap ko para maliwanagan kayo. Yan. Yan. Ito yung mga output niya. Itong channel na to, 4 na output. Dalawang C51 saka A1943.
Complementary siya ng NPN saka PNP. Sa kabila ganun din. Dalawang 1941. 1943 pa. So sorry. Edi A1941 saka si 5198 5198 dalawa. Kasi complementary yan, yung isang pair yan, naging PNP, NPN saka PNP, lagi magkapares yan, yung dalawa na yan. So, pag chinik mo siya, halimbawa, ang pag-check talaga nito, times 10. Sa multimeter, analog, times 10 talaga. Halimbawa, kung ito yung base, kailangan, pag tinutok mo dito yung base sa test rod mo, yung dalawa na to, may palo. Ito ang base, dapat pag pinamod sa dalawa, may palo. Pag pinaliktad mo, dapat walang palo. Ganito siya. Ito guys, tingnan nyo. Tinanggal ko yung connection isa-isa. Tinanggal ko yung mga connection para madali makapag-trouble. Nakita ko, sunog. Ayun. Siguro kinabitan ng speaker to na mali-mali ang ano. Di ko alam, basta ito, nakita ko lang sunog. Ayun. Sa may speaker niya. Ayan, sunog. Ayan, sunog siya. Ayan, nakita nyo guys, sunog. Ayan, kabitan na yan, speaker terminal niya. Galing ng speaker terminal ito. Ayan, speaker. Sunog. Hindi ko lang alam kung pinakialaman to nung ano yung pinagbigyan, kasi mapapansin nyo yun. Ayan guys, sunog. Natosta siya. Ayan. Ito lang kung ano to. Sunog na sunog. Ay, ito yung naiwan yung dalawang paa nyo. Kasi kung di ka pa tinanggal yung mga connection, di ko malalaman na sunog pala. Ano? Ano yan eh. Sa may papunta ng speaker na yan eh. After ng relay speaker na eh. Ito ground speaker connection to. Pati mga resistor niya tosta. Yan guys, yung mga resistor natosta lahat. Tapos yung board niya sunog. Ano, sunog yung board. Di ko lang maintindihan ano nilagay nila dito. Kasi alam ko ito. Ito. Dalawang mylar to eh. Dalawang 10 ohms na resistor na 3 watts. Saka dalawang mylar na 104. Alam ko, yun ang pagkakalam ko dito. Kaya lang, yung isa nakatayo pa isang mylar. Pero yung isa, ganito na yung nakakabit. Siguro kaya nasunog, baka pinakailaman nila. Ayun, mahirap talaga pagka hindi mo kabisado, hindi mo alam yung pyesa pala, baka nagbabaka sakali ka lang. Ayun, ang ginawa. Kaya siguro nagkaroon na short circuit. Kaya ganito kasi guys, kailangan nyo ng kaskasin to kasi carbon yan. Para maiwasan magkaroon ng short. Ayan guys, tatanggal tayo ng output, napunta tayo rito. Kasi napansin ko, tinanggal ko yung mga connection. May napansin akong sunog. Sa may, katabi ng relay mismo. Ito kasi relay ng para sa speaker niya.
Left and right, kaya dalawa yung relay. Para sa left and right ng speaker. Protection kasi itong relay para pag nag-short, hindi mag-on ng relay. Naka-off lang. Kaya pag wala ng problema, automatic saka mag-on yung relay na yan. Pero sa ganitong sistema, malamang di natin alam kung anong ginawa eh. Kasi dito may nilagay na, alam ko dalawang capacitor to na ganito. So ngayon tutuloy natin. I-check natin isa-isa yung mga transistor. Ito guys. Bali itong apat na to para sa isang channel. Isang transistor 1, 2, 3, 4. Isang channel yan. Ito namang apat na to, isang channel din. Ayan o. 1, 2, 3, 4. Ngayon, depende na lang sa diskarte nyo kung paano yung check yung transistor. Kasi akong ginagawa ko, kaya check natin dito Ito, ano to C5198. Kung titingnan mo, ayan siya parang pumapalo. Ito yung base sa may gawing kanan Pag binaliktad mo, kaliwa. Kasi ito nakatihaya to. Pag nakatihaya, yung base ng 5198 nasa gawing kanan. Pero pag binaliktad mo, nasa gawing kaliwa na siya. Kung babaliktarin mo, ayan yung test prod. Ayan, parang pumapalo. Ibig sabihin shorted. Tapos ito, mga ganyan, alanganin, di ba? Ayan pumalo. Tapos hindi. Kasi ang ano nito talaga, yung base, dapat papalo ng dalawa, tapos yung isa hindi. Yan. Kung papansinin nyo ito, sagad ang palo, ibig sabihin shorted yan. Pag binaliktad mo yung test prod mo, ganun din. Ayan ibig sabihin shorted yan. Ito, langanin At dito tayo sa kabila. Sa kabila, tingnan natin Isabihin wala. Ngayon, lalagay natin yung pulang test prod sa base. Kasi ito yung base gawing kanan. Yan. Yan, lalagay natin itong kulay pulang test prod sa base. Gawing kanan Yan, ganyan. Yan. Kailangan tester hindi papalo na sagad ng papalo. Kasi pag sumagad yan, shorted na kagad yan. Automatic yan. Ayusin lang natin yung point. Kasi yung tester natin, tagal na yan. 5 years na yan. Kaya ganyan na yan, nagluloko na. Yan, ganyan lang. Pag sumagad yan kasi, medyo alanganin na tayo. Tapos, pabaliktarin natin yung test prod. Yung black test probe, sa dati nakalagay na pula. Tatanggalin natin yung pula, lalagay natin tong black. Kailangan dalawa, hindi papalo. Yan, ganyan. Mapansinin nyo, hindi siya pumalo. Ibig sabihin, good yan. Good yung transistor. Ganyan ang pag-check ng transistor. Ulitin ko. Yan, ito yung pula. Ilalagay natin sa base. Yung base, pag nakatihaya yung transistor, nasa gawing kanan. Pag tinaob natin, nasa gawing kaliwa. Yan. Yan, ibig sabihin yan ang base niya. Dalawa parang pumalo. Base emitter, base collector parang pumalo. Ito yung base. Ito yung collector gitna. Ito yung emitter. Yan, parang base emitter, base collector parang pumalo. Pag pinaliktad natin, yung black test probe sa base, kailangan hindi siya papalo para masabi natin buo. Yan, ganyan. Yan, hindi siya pumalo. Tapos, itong collector emitter, titingnan din natin. Wala, hindi siya pumalo. Tapos, pabaliktarin natin, hindi rin siya pumalo. Ibig sabihin, good yan. Pero, para masigurado mo na walang leak yung collector emitter na yan, times 1K mo o 10K. Pag pumalo ng konti yan, may leak yan. Kasi minsan, sasabihin ng iba, buo naman daw. Yung pala, pag hindi ka mabusisi, may konti-konting leak lang.
Kaya importante yan. Yan, ganyan, no. Tapos, pagpapalitin natin, ito yung pangalawang transistor sa isang channel. Ibig sabihin, buo siya. Ayan, buo siya. Yan, ulitin lang natin. Yung base ay yung lead test probe. Yan. Tapos, ito, base collector, gitna, base emitter gawing kaliwa. Pag binaliktad natin, pagpapalitan lang natin yung flux test probe sa base, tapos base collector dapat hindi siya papalo at base emitter dapat hindi siya papalo. Tapos collector emitter dapat wala rin siyang palo. Pag pinaliktad mo siya, dapat ganun din, hindi rin dapat siya papalo. Good yan. Kasi pag nagpumalo parehas yan, binaliktad mo to pumalo parehas, ibig sabihin may leak na yung mo. Kasi itong niyan sa board yan, ingat lang kasi kayo pag nakadikit sa board yan, binano mo sa board, meron, di ba? Dahil tinanggal natin yung hinang sa bawat paa niya. Kaya pag inano mo sa paa lang, wala. Pero dito sa board meron. Napansin nyo, ayun o. Kaya pag hindi mo tinanggal yung hinang, mahirapan ka magsukat, mag-test ng transistor. Kailangan tatanggalin mo siya sa hinang, tapos saka mo sukatin. Ayan o. Dapat wala siyang palo. Tapos ito yung pangatlo, 5198. Ayan, baliktarin natin. Ayan. Ibig sabihin lang nito, yung gawing channel na may problema. Yung isang channel, wala, okay. Ayan o. Ayan guys, so. Ibig sabihin, itong kalahati ng channel na to, good. Ito, good ang mga transistor ng 4. 1, 2, 3, 4, 4, good yan. Itong kabila, yung dito sa kabila, itong channel na to ang may problema. So, ito yung tatanggalin natin isa-isa. Pag nakarap siya rito, ito yung base niya, base. Collector yung gitna, emitter. Ngayon, pag nakaganyan siya, nasa gawing kaliwa, kahit tanda nyo ha, itong C5198, isang ori ng NPN yan, NPN transistor. Tapos itong E1941 naman, isang ori ng NPN. Complementary lagi yan, dalawa na yan. Yan, complementary yan. Yung sa kabila, is ganun din. Yung na to, 4 na to. Kaya pag tinester mo dito, ito yung base. Pero pag binaliktad mo siya, nandito na ngayon yung base. Nandito na. Ayan. Nakuha nyo ba guys? So, sa madaling salita, itong 4 na isang channel, good. Ang nagkaroon problema, yung isang channel lang. Ito. So, tatanggalin natin ganyan. Ngayon naman, tuturo natin paano mag-check ng transistor. Halimbawa, ito yung transistor natin. Yan. Halimbawa, sabihin natin ito si 5198. Yan, may 3 paa siya. Yan, may 3 paa. Sabihin na natin, ito yung base, collector, emitter. Yan. Tapos, andito yung tester natin. Ito guys yung transistor natin, C5198. Isang ori siya ng NPN. Pag NPN, ibig sabihin, itong base niya, negative, positive, negative. So, ang plug test probe mo, ilalagay mo sa base. Yan, ilalagay mo siya sa base. Yan may tatapat siya. Tapos, naka-range tayo sa times 10. Yan, naka-range tayo sa times 10. Tapos, itong positive, itututok mo ngayon dito. Yan. Yan. Kailangan to guys, papalo siya. Dito siya papalo. Yan, papalo dito yung tester natin. Yan.
Kailangan yung isa rito, yan ito guys, 5190, i-actual natin ha. Ito yung parang schematic. Ito yung actual, i-actual natin. Tapos, naka-range tayo sa times 10. Dahil yung pin siya, 5198, yung black disc lalagyan natin sa base. Ayan, ayan, nakikita nyo. Tapos, base collector, base emitter. Kailangan papalo siya. Mahina na yung battery ng test probe natin. Yung tester natin. Tapos to base emitter. Para pumalo. Pansinin nyo na lang to guys, yung analog tester natin. Ulitin ko lang. Ito kasi nga, isang uri ng impedance, ibig sabihin negative test probe ang ilalagay natin sa base. Ito yung base collector emitter. Ito yung base collector emitter. Ngayon yung black test probe ilalagay natin sa base. Yan. Tapos base collector, papansin nyo pumapalo. Mapalo yung multimeter natin yun. Tapos base emitter. Ngayon babalik rin natin yung tester. Yung pula naman ilalagay natin sa base. Babalik rin lang natin. Kailangan hindi siya pumalo. And napapansin niyo hindi siya pumapalo. Pero pag sinag-short yung tester, papalo yan, di ba? O, ngayon, para malaman mo buo siya, pag pinaliktad mo, dapat wala siyang palo. Ngayon, paano naman kung leakage test ito guys? Sa school guys, ang ituturo, ganito lang. Yung tinatawag nga HFP, transistor resistance checking to. Times 10. Ngayon, pag medyo, ano ka na, sanay ka na, nahanap mo yung leakage. Kasi buo nga, di mo alam, yung emitter collector, may leakage pala siya. So, ilalagay mo sa times 1K o kaya 10K sa pinamakataas na range para malaman mo yung kung may leakage. Kasi minsan yung iba, binabangungot, buo naman dahil transistor pero ayaw pa rin. Pero dapat mag-leakage testing ka rin. Ganyan, wala siya. Oh. Ayan, wala siya. Pero naka times 1K ako eh. 1K to guys eh. Ano. Tapos tong isa naman, etong isa, ano to? PNP. Baliktad naman sila. O, dito naman tayo sa PNP. Pag PNP type naman, ganito siya. Halimbawa, ito yung PNP type. Guys, ito naman, ang gagawin naman dito, dahil PNP siya, positive ang niya, base. Ang mangyayari dyan, yung positive, dito mo siya ilalagay. Yung positive sa base. Ayan, dito sa base yung positive. Yung negative sa collector. Ayan. Ayan. Bali sa NPN guys, yung pagkabaliktad naman kung dito, yung base niya, black test probe, dito naman, red, kasi nga PNP, ibig sabihin positive, negative, positive. Yung red test probe sa base, tapos yung black sa collector, sa emitter. Kailangan papalo siya pareho. Papalo siya pareho. Pag binaliktad mo, dapat hindi siya papalo. Ganito naman siya. Ito yung PNP na A1941. Okay, ano natin ha. Ganun din guys. Bali times 10 din. Pagsukat ng base, emitter, base collector. Bali ito mangyayari. Kasi ito yung base collector emitter. Ayan. Dahil PNP siya, ilalagay natin itong pula, red test probe sa base. Ganito. Ayan. Ayan, makikita nyo gumagalaw yung test probe natin. Ayan, yung pointer, yan, ganyan. Ayan. Kailangan dalawa papalo. Ngayon, pag binaliktad natin siya, dapat hindi siya papalo. Tapos, dito yung red, diba? Ayan, ngayon babalik rin natin siya. Yung itim, ilalagay natin ngayon sa dating nakalagay na pula. Kailangan hindi siya po papalo. Ayan, kailangan hindi siya papalo para masabi natin na good yung transistor natin. Ayan. Kasi ito yung base collector emitter. Tapos, pag leakage test naman, yung collector emitter, kasi ito dahil sa supply nga to, itong supply, yung collector emitter, ilalagay natin ito sa mataas na rin sa times 1K. Para malaman natin kung may leakage o wala. Ibig sabihin wala siyang leakage. Ibig sabihin good na good. Kasi pagka chinek mo yung base emitter collector na may konting leakage, kahit dito lang yan, pumalo lang dito, konti-konti lang. Ibig sabihin, may konting leak na yung transistor, kailangan mo ng palitan yun. Kaya nag-check tayo ng leakage test sa pagitan ng collector at emitter. Yan. Ibig sabihin wala. Sabihin yung ganyan ang pag-check ng transistor.
So guys, bago natin palitan ng mga output, linisan muna natin siya ng lacquer proof. Ito yung laman ng alcohol to, lacquer proof. Tapos linisan muna natin siya para matanggal yung mga umido, kung ano man yung mga... Ngayon guys, bumili ako ng mga output. Kaya lang, dadalawang isip akong ikabit kasi mukhang local. Ito na yung mga output niya. Ito yung nabili kong output na ipapalitan sa mga sirang output niya. Kaya lang, parang nagdadalawang isip ako kasi para siyang bibigay kagad. So ang gagawin ko, itong galing sa lumang mga amplifier ko. Ito na lang. Ito, galing to sa board guys. Kapag may mga tira kayong lumang amplifier, huwag niyo itatapon yun. Galing dito yan. So ito na lang muna gagamitin kong mga output kasi ito sigurado ko talaga orig to. Yung mga output na to. Ito galing to sa isang amplifier na sira yung transformer pero buo yung mga component niya. Lahat ng component buo, pati fuse niya buo eh. Yan. Yung indication lang yan, pag buo yung fuse, ibig sabihin buo yung mga output niya. Bali, so ito na lang gagawin ko. Lilinisan ko na lang, itutuwid lang natin yung paa niya. Yan. Tapos gagamit tayo ng silicone compound. Gagamit tayo ng silicone compound. Kasi pag hindi natin nilagyan silicone compound, nalalaglag itong ano niya. Itong pinakamika niya. Tapos guys, pag susunod naman natin lalagyan itong output transistor niya. Kasi yung pagpapalit ito, paglalagay, nasa inyo na, diskarte nyo na kung gusto nyo tanggalin yung mika, lagyan nyo ng panibagong silicone compound, nasa inyo na. Kasi ako ginagawa ko, nilalagyan ko ng panibago. Diba ito, tinatanggal ko siya. Tapos nilalagyan ko ng panibagong silicone compound, kahit konti lang. Ganyan, nalagyan nyo lang sa gitna, ganyan. Tapos, saka nyo, babalik ng ganyan, didikit na siya. Ngayon guys, pinalitan ko na kung saan na-check ko na may masirang output. Ito na siya ngayon, pinalitan ko na yung dalawa lang sira dito, isang NPN saka isang PNP, pero pinalitan ko na sa mga lumang ampli ko yung output na 4. Ngayon, ang ano dyan guys, pagka ganyan may na-trace kang trouble, itong driver na yan, palitan nyo na yan, automatic yan. Ito, palitan nyo na to. Ito, close up lang natin. Yan. Ito kailangan nyo na palitan to. Basta, pag may masirang isa dyan, kailangan palitan nyo na rin yung driver. May nakalagay naman dyan kung anong value yun, 5551. Itong driver guys na 5551. Galing dito, driver na output niya. Buo pa naman. Nalitan ko na itong kabilang channel na to kung saan may dalawang output na shorted, yung PNP at NPN. Bali, pinalitan ko na pati itong driver na sa gitna. Ito itong pinaka-driver niya. Pinalitan ko na rin ng bago. So ngayon, ang gagawin ko naman sa kabila. Sa kabila naman, buo naman yung mga output. Kaya lang, parang hindi ako satisfied na makita ko siyang ganyan. No? Close up lang natin. Ang number, 1962 yung kinabit. Iba-iba na. Tapos ito, hindi na siya bakal eh. Plastic na. Kaya naman nanggaling dito buo, yun na lang ipapalit natin sa dalawang pinalit. Kasi malamang ito, buo siya. Yung unang sigurong gumawa, ganyan ang ginawa niya. Titin yung paa, so pinugtong na. Wala namang problema. Okay lang naman kasi sa totoo lang. Yung mga technician talaga, minsan pag nagmamadali, lalo kung nagmamadali rin yung customer, ginagawa na lang nila ng paraan. So, ang ginawang paraan dito nung huling gumawa, ayun, yung 1941, ginawa niya 1962. Okay naman yan, basta importante para silang PNP o NPN man. So, parang hindi masagwa, para maging original pa rin siya, papalitan ko na lang itong dalawa na to. Ito na guys, oh. Yung dalawa tinanggal ko doon. Ayan. Yung isa, baka lang likod, pero 1962, imbis na 1941. Yung isa naman, plastic. Hindi ko alam kung anong value, hindi ko lang makita. Pasensya na, medyo may malabo na rin mata natin. Kasi wala na mika, so maghanap tayo ng mika para pamalit kasi nga plastic na yung transistor na nilagay, di na kailangan ng mika pag plastic. Yung may mga baka lang kasi ang kailangan lagyan. Lagyan ulit natin ng silicone compound para magkaroon siya ng heat transfer. Ngayon guys, tapos na natin palitan yung mga output. Medyo, ayun, okay na siya. Bumalik na sa dati. Kala mo original na. Yan o. Kung titingnan natin yung mga output, maganda na tingnan siya kasi hindi na yung kagaya ng dati na pinagdudugto lang yung pa tapos yung bakal pinalitan. Pwede naman yung guys, kanya-kanya lang naman diskarte yun. Nasa inyo na yun kung paano. Kasi ako lang, gusto ko lang mapaganda ulit, maasihan yung customer. Kaya binalik ko sa original. Tapos, pag napalitan nyo na yung mga output, i-reference nyo naman yung tester nyo sa continuity. Ayan. Kasi itong body guys, ground to ground. Itong
pula, pula ilalagay natin dito sa pinaka heatsink dito. Tapos yung tornilyo na to, ito, yan nakadikit sa heatsink yan eh. E baka mamaya, yung transistor natin nakadikit sa ground. Sigurado masisipakan tayo ng transistor. Dito nyo lang patatama ito, dito nyo i-ano, yung isang test rod. Yan, kasi pag ito dumikit sa bakal, at yan sa heatsink, may posibilidad na masunog, masiraan tayo ng output. Para pagka natapos na natin palitan ng mga output transistor, i-check natin baka may ground. Baka yung isa doon naka-ground. Yan o. Kasi pag nag-beep yan ng ganyan, ibig sabihin, shorted yung pagkakakabit ng transistor. Yan. Yan, wala. Ibig sabihin, wala. Wala siyang, hindi dumikit sa heatsink yung transistor natin. So, punta na tayo sa iba. Okay na tayo sa mga output. Guys, gagawin naman natin. Gagawin natin dito, puputulin na lang natin to. Didirekta na lang natin dito. Tignan to yun. Tatanggalin na lang natin to. Yung gitna, yung black ground. Yan, itong black ground. Tapos yung isang blue saka itong dalawa, ano to, left A saka left B. Yung red, left A, ay right A saka right B. Kung itong galing ng speaker terminal, pumunta dito sa speaker selector switch, para nakaganyan siya. Yung ibang forma mga 5 auto, nakaganyan ng forma niya sa selector switch. Direkta. Ito naman dito siya nakakabit, kung saan dumaan siya ng relay. Ayan o, relay siya. Ayan. Ayan na guys, dinirekta ko na lang siya. Ayan o, tinanggal ko na yung sa akin. Tapos ito, kung napansin nyo, ayan o, ganito ta guys, ganyan siya. Siguro di mo mapapansin pagka hindi mo siya tinanggal. Ganyan siya. Ayan, close up na natin. Mayroon kong video ngayon. Pag nung tinanggal ko siya, mapapansin nyo, nakuberan lang. Siguro nung umapoy, nasunog yung pyesa. Ganyan yung nangyari. Ano. So gagawin mo dyan kasi carbon yan. Parang uling, may resistance na kasi yan. Lilinisin mo ngayon siya. Lilinisin mo ng lacquer glue. Okay na siya. Pagpalitan tayo ng mga output. Tapos dito, okay na rin siya. Ngayon yung mga dito, titingnan natin. Kasi tapos natin linisin. Titingnan natin kung may mga kalakalawang siya. Kasi minsan, hindi nyo napapansin. Ito. Minsan may mga kalakalawang siya. So, sisikapin nyo isa-isa yan. Sa yung mga transistor. Paano transistor? Kaya nito, ayan, putol siya. Oh. Itong mylar na to, ayan, putol siya. May kalawang. Ayan. Ayan, putol yung isang resistor. Ay, mylar capacitor 104. Ayan, so papalitan natin. Sisikapin nyo lang isa-isa yung mga paanong bawat ano. Mga mylar man, capacitor o resistor. Tingnan nyo kung baka mamaya may mga isa putol dyan. Ito yung mga transistor, yan ganyan. Titingnan nyo isa-isa. Do-double check nyo parati bago nyo isaksak, bago nyo testingin. Kasi pag natapos na to, yan, magbo-voltage checking na tayo. Hahanap tayo ng ground. Para pag magsukat tayo ng voltage, alam natin kung saan tayo kukuha ng ground. So ito, tingnan natin kung ground na siya. Kung dito sa button, sabihin ground din siya. Tapos dito, ito yung galing sa transformer kasi center tap to eh. Center tap 34 volts ata. Ito yung pinaka grounding niya, common ground. Ayan. So dito tayo kukuha ng ground. Ayan. So ngayon, titingnan natin yung mga voltahe. Sukat tayo ng mga voltahe. So isasaksak na natin ngayon. Ngayon guys, mag-voltage checking tayo. Titingnan natin yung mga voltage niya kung kompleto ba. Dito tayo kukuha ng ground ngayon. Sa pinaka heatsink para ipa-power on natin siya. Ito, power on na siya. Ayan, 49.7. Kasi yung gitna guys, ay yung collector. Yung gawing kaliwa, yun ang base. Yung gawing kanan, yun ang emitter. Output na papuntang speaker. Ayan, 46. Negative 45. 47. 47. 49 talaga yung dulo. Ngayon guys, tingnan natin yung base. Tingnan natin yung base emitter niya. Yung 0.5, ibaba natin. 0.4. 0.4. Kasi pagka tumaas ang base, tataas din yung
collector current yan eh. Kailangan 0.4 lang siya. Yan, 0.4. 0.4. Negative 0.4. 0.4. Importante yung base current guys kasi pagka tumaas na konti-konti yung base niya, base emitter, tataas din yung collector current. May posibilidad na sipakin din yung output transistor mo. So kailangan yung ano niya hanggang 0.5. So guys, tinesting ko wala pa rin. Kung titingnan natin dito, ayan, tumutunog. May marinig kasi speaker na ano, para pag nililipat mo yung sa i-unbi ng speaker yun. Oh. Kasi ito yung base. Tapos ito yung emitter. Kung tawagin, base emitter. Kailangan dito hindi tataas yung supply ng base mo, mga 0.4, 0.5 hanggang 0.5. Kasi pag tumaas yung base current niya, tataas din itong collector. Yung gitna kasi collector eh. Ito yung negative 47 sa NPN, positive 47 sa PNP transistor. Kaya mayroon siyang negative positive kasi complementary lagi ang dalawa na yan. Tapos ito namang emitter na to, output na yan papuntang speaker natin. So, ang importante dito, pag na-determine natin na may supply na yung mga collector, negative positive, titingnan natin yung base kung mataas ba o normal lang. Kasi pag normal lang ang base, magandang sinyalis yun na hindi bibigay yung mga output natin, hindi iinit yung amplifier natin kasi tama lang yung nilalabas na base current. Kasi pag tumaas yung base to, tatandaan nyo, pag tumaas yung base current ng mga 0.4, so hanggang 0.5, pag tumaas yan, tataas din yung collector niya. Tapos yung isa naman, supply ng op-amp. Ito yun. Ayan guys, 7.9. Negative 7.9 parehas. Ibig sabihin, kompleto ng supply. Voltage checking, sa voltage checking na ginawa natin, kompleto lahat. Kasi kung titingnan mo rito, meron siyang naka-indicate na positive, negative 8 volts. Guys, okay na siya, kompleto na lahat ng supply. Hindi na bumigay yung fuse normal na. Tapos okay na yung mga output natin dito. Ayoko sana ikabit yung dalawang binili ko, kaso nga lang, yung kinabit kong transistor, bitin, hindi umabot ang paa niya. Ito yung sana, bitin eh, hindi umabot yung paa niya, kaya kinabit ko na lang din yung bagong transistor na binili ko. Kakalaman naman yan kung talagang bibitaw yan. Kaya try na lang din natin, kasi kung titingnan mo talaga local siya, pero susubukan ko pa rin siya, tatry ko na lang. So yung guys, okay na, kaya lang wala pa rin siyang sounds. Papansinin nyo guys, ito yung speaker natin, speaker selector. Yan, malagay dyan speaker selector. Meron siyang, yan, may maririnig kayo. Yan, no? Yung ng speaker, pag nililipat ko sa speaker selector niya, i&B. Kasi ito yung speaker natin. Yan, isa lang yung nakakabit na speaker. Isa lang. Tapos ang gamit ko pang speaker, surround ng speaker ng Sony ng araw guys. Ito ngayon, buo pa rin siya. Ito ang ginagamit kong pan-testing. Sa mga Sony ng araw, Sony, ito speaker eh. Ayun, nakalagay Sony speaker. Yan o. Yan, sa surround yan guys, sa surround. Kaya mga kaibigan ko, tuturuan ko paano bumili ng speaker kahit luma, yung mga nabibili sa Kalakal. Nasabi ko sa kanila na kunin yung mga original kasi matitibay ang mga voice coil niyan. Ay yung coil niya. Yung sa speaker coil, mas matitibay yan kasi class A talaga yung ginagamit ng mga tanso dyan. Talagang lumalaban kahit na di basta-basta nasusunog. Papansinin nyo, pag pinipihit ko tong sa niya, diba may sound na siya. Ibig sabihin, naka-close contact na yung relay natin. So gagawin ko, papalitan ako nitong mga volume control. Yan, papalitan ko na ngayon siya. Tapos ko na siyang palitan ng mga volume control. Ito yung mga pinagpalitan ng volume control. Ayan. Yung master volume, tapos yung mga iba pang volume control. So ngayon, testingin natin. Bali, naka-on na yan. Ay, naka-bluetooth siya. Naka-bluetooth. Tapos, na lang natin itong volume.
lang guys yung speaker na gamit natin.